Di bale, meron pa namang hapon. Tininda niya hapon. Naku, wala pa rin bumibili. Naku, Panginoon ko, may maliit lang po ang puhunan ko. Sabi niya, ang liit lang po ng puhunan ko. Hindi pa ito mauubos. Pag hindi na nauubos na po, saan pa kukuha ng puhunan? Nag-pray siya. Panginoon, bakit na kayo gumawa nga po ng himala. Maubos po nawa ito. Akalain mo, tininig ng Diyos, may bumarada sa kanya isang mayamang inchik na may restaurant. O, nakikinig ba kayo? Alam mo, gusto ko mamakyaw eh. Kaya na yung mga napupuntahan ko, puro ko konti ang paninda, paubos na. Naunawaan mo ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Gusto ko mamakyaw ng paninda kasi may restaurant ako. Eh, lahat na pinupuntahan ko, puro paubos na. Kasi nga naman, pagabi na, pahapon na eh. Pero nakita kita, ang dami mo bang paninda. Kaya, lahat yan, bilangin mo yan. Papakyawin ko yan. Prayer. Prayer. Nakikita? Prayer. Prayer, nakikita? Prayer. Prayer, devotional Bible. Prayer. Andito yung mga babae at mga lalaki ng Diyos. Mga babae at lalaki ng Diyos. A man and woman of prayer nandito sa Biblia ito. Masarap silang makilala kaysa kay Whitney Houston. Masarap silang makilala kaysa kay Charis Eng-Engko. Totoo, mas masarap silang makilala kay Charis Eng-Engko. Mawalang galang na kay Charis. Kay Charis Eng-Engko. Sorry, Pengko. Hindi kasi ako talaga marunong. Pero si Michael B. talo ni Gary King. Michael B. Di ba? Ang Michael B. pangalang Michael Jackson at saka Gary B. Ang kalaban niya si Gary J. Gary Jackson. Hindi mo gets. Mamaya mo na, kalimutan mo na. Nakikinig pa ho tayo pagkasabi prayer. Wala kang magagawa kundi manalangin. Humingi ng awat habag sa Diyos. Nakikinig pa ho tayo. Akalain mo, dami niyang paninda. Hindi maubos-ubos. Dininig siya ng Diyos. Dumating na inchik na may-ari ng restaurant. Pinakyaw lahat. Wala na akong boses. Pero siyempre, mag-boss ka. Alright, hindi ka na rito. Pag wala ka ng boss. Pwede naman yung mga rapid muscles muscles, di ba? Listen very carefully. Kapag ginawa mo ng lahat ng paraan at walang nangyari, subukan mo ang Diyos. Hindi ka nabibiguin. Ang sabi ko, subukan mo ang Diyos. Meron ka bang cancer? Subukan mo ang Diyos. Ang pangalan niya Jesus. Meron ka bang cyst? Meron ka bang tumor? Mamabagsak na ba ang buhay mo? Lahat ng mga nakikinig at nanonood sa YouTube, sa Facebook, are you in need of healing? Are you in need of miracle? Do you have cancer? Do you have ulcer? Do you have tumor? Do you have cyst? Do you have myoma? Ask Jesus for your healing. And He will give it to you. Ibibigay na niya siya. Hello? Nakikinig pa ba tayo? Hingin mo kay Jesus. Huwag kang magtuta, hingin mo. Lord, sa graduation, gusto ko pong mag-graduate with flying honors, Yes. Hingin mo. Nagpamasdan mo yung bahay mo. Linggit-linggit, Lord, gusto ko isang araw malaki bahay ko. Iringinan niyo siya. Ang sabi ko, iringinan niyo siya. Mga minamahal, parang kailan lang. Hindi hirap sa circle ka, hirap na hirap tayo eh, di ba? Pero ito ngayon, bibili natin ito pag binenta nila ito. Kasi magpe-first fruits kayo eh. Dadami ipon natin.
Masabi ko, dadami ipon natin. Hindi dadami na nakapin ko, dadami ipon natin. Di ba, nagulat kayo, nagkaroon tayo ng ganito, akala nyo wala tayong ipon. Kasi hindi ako magnanakaw. Kung magnanakaw ako, wala tayong ipon. May ipon tayo. Sinisikap natin mag-ipon. Para isang araw, hindi tayo kahiya-hiya. Amen? Malalaman nila na talagang tayo ay marunong humawak ng pera. Ano ang sikreto ni Brother Elvis? Prayer. Sa lahat ng gagawin mo, humingi ka ng tulong sa Diyos. Humingi ka ng awa sa Diyos. At kapag dumating na ang biyaya, prayer ulit, magpasalamat ka sa Panginoon. Nakikinig pa ba tayo? Kaya kanina sabi ko sa isang kapatid, Brad, Sunday na, puro trabaho pa rin. Half day lang muna. Hindi ka, magkita tayo mamaya sa church. Alalahanin mo, nagtayo ka ng business, litsunan, bagsak. Nagtayo ka ng business, tahuan, bagsak. Nagtayo ka ng business, school service, bagsak. Pero nang binigyan ko kayo ng prophecy, nahahawa kayo ng milyon na natupad. Nagkamali kayo eh. Mas minahal nyo yan kaysa sa Diyos. Balik kayo sa Diyos. Binigyan ko siya ng prophecy. Kung babalik kayo sa Diyos, yung higit pang kayamanan ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? So, anong sekreto ni Sister Marita? Giving. Ano ang sekreto ni Brother Elvis? Prayer. Ako po ang taong hindi naghangad kumuha sa Diyos. Ako ang taong naghangad na magbigay sa Diyos. Alam mo, naalala ko si Kuya Bort, hindi more na ganyan eh. Kasama niya si Hubert man, maliit pa. Inuupahan natin yung jeep nila tuwing water baptism natin. Alam mo, dumating ang time, konti ang liko, o konti nagbayad, wala tayong pambayad kay Kuya Bert. Alam mo yung relo ko, nagaling sa ibang mga hinubad ko, binayad ko kay Kuya Bert, bayad oh. This is true. Minsan naka-attend ako sa isang church, no, anniversary nila, naimbitahan ako. Sabi ng pastor doon, sino rito ang gusto maging supporter ng church? Taas ako ng kamay. Full time ako. O sige, mag-offering yung gusto maging supporter. Alam mo yung relo ko, ang halaga nun siguro, mga 1,200 siguro yun. Yung mga naglikom lang yung mga kapatid para bigyan ako ng relo. Alam mo, kinapa ko yung pitaka ko, everything. Wala naman akong pambigay. Inabad ko na ng relo ko. Nakikinig pa ho ba tayo? We are here not to get from the church, but we are here to give to the church. Amen? Why? Because the Lord will bless us to bless the church. Bibigyan kasi tayo ng Diyos para pagpalain mo ang church. Hindi mo kukunan ng church, hindi mo nanakawan ng church, kundi pagpapalain tayo ng Diyos para susuportahan mo ang church. Para ang church natin ay paganda ng paganda. At isang araw may sarili na tayong church. Amen? Bibili tayo ng sarili nating radio station. Promise ko sa inyo, bantayan niyo ito. Lumaki pa ang pera natin, bibili tayo ng sarili nating radio TV station. Promise. Lumaki pa ang pera natin. Iikutin natin around the world. Amen po ba? Ikutin natin yan around the world. Nung anniversary natin, sabi ni Brother Lito ng Bulangan, Pastor, may kulang pa mo tayo, dapat mabili natin yan eh. Bibili natin lahat yan. Masabi ko, bibili natin lahat yan. Amen po ba? Pagagandahin natin ang church, bibili natin lahat yan. Bibili tayo ng sariling church. Alam nyo, tumitingin-tingin ako ng mga lupa riyan, for lease, for rent, for sale. Nililihan space ang araw, tatayo namin yan ng church ng KUGL. Hindi na kami makumupahan. Sa amin na yan. Nakikinig pa ho ba tayo? And we will finance the gospel of Christ. At makinig kayo maigi. Huwag kayong nagpo-full time kasi mahirap ang church. Pag mayaman ang church, full time kayo, mali. Mag-full time ka ng mahirap ang church. Parang ibig sabihin, talagang ikaw ay nag-full time hindi dahil sa pera, kundi dahil sa Diyos. At pag ang aalis sa gitna ng problema at pagsubok laban ng buhay, kahirapan ng buhay, ay naalis. Testing lang yan eh.
Pag umalis ka, sumuko ka, umatras ka, hina yung dibdib. Sabi ko nga sa kapatid na kausap ko kaninang umaga, parang paano kung di ako nanindigan? Hindi ako lumaban. Saan tayo nadampot? Saan kami dinampot? Wala. Nakikinig pa ba tayo? So ano ang sekreto? Giving, prayer. So siguro yung mensahe, giving and prayer. Siguro yung title, no? Giving and prayer. Giving and prayer. Pray tayo, pray. Lahat ipag-pray mo. Saan ba mag-aaral yung anak mo? Pag-pray mo. Gusto mo magkaroon ng kasintahan? Mag-pray ka. Nagdududa ka sa kanya, bakit siya totoo? Mag-pray ka. Ayaw mo mag-asawa? Mag-pray ka, pray. Lahat ng gagawin mo, ipag-pray mo. Alam mo sa Hesus Kristo, bago nga pumili ng 12 alagad, nag-pray muna yan. Umakat muna ng bundok yan, nag-pray siya. Basahin mo ang Book of Luke. Ang aklat ng Lucas, basahin mo. Luke 1-24. Diyan mo makikita the praying Jesus. Walang tigil na pananalangin ni Jesus. Lahat ng ginagawa niya, puro prayer. Sa Book of Luke, makikita mo ang praying Jesus. Sa Book of John, makikita mo naman ang Diyos na Jesus. Nakikinig pa ba tayo? Iba-iba ang pinoportray ng mga aklat na yan. At doon sa Book of Matthew, makikita mo naman si Jesus na kung saan ang kanyang pinagmulan ay ang royal family, royal clan. Amen po ba? Doon naman sa aklat ng Marcos, makikita mo naman ang maraming aksyon at maraming himala ni Jesus. Nasa Book of Mark, ang babaeng dinudugo na kinagaling ng Diyos. Pero sa Book of Luke, makikita mo ang praying Jesus. Kanino tayo mananalangin? This then is how you should pray. You should pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Mga anak, nakikinig ba kayo? Paalis na tayo, papunta tayo ng California. USA. Nililiwanag ko lang, USA. Pastora Chiki, iwan ka muna nito sa iyo. Areglihin mo yung ating church. Pagbutihin mo ito. Pupunta lang kami sandali ng California. Amen po ba? Kahit natin naman. Iwan ko at pumikit. At habang tayong latay na kayo at nakapikit, ang sabi ko po yung lahat ay iwan ko at pumikit. Anong biyaya ang natamo mo na ngayon sa Diyos? Pasalamatan mo siya. Anong pagpapala ang natamo mo ngayon sa Diyos? Pasalamatan mo siya. Anong salapi ang nasa iyo ngayon? Pasalamatan mo na siya. Anong kinakain mo ngayon na noon ay wala? Pasalamatan mo siya. Ano ang hinihigaan mo noon na wala? Pasalamatan mo siya. Ano ang sinusuot mo noon na wala? Pasalamatan mo siya. Ano ngayon ang mga pag-aaring meron ka? Noon ay wala, pasalamatan mo siya. Pag mong kausapin ng katabi mo, kapatid, huwag mo siyang kwentuhan, please. Huwag mo siyang kwentuhan. Nagtotoo, hindi naman kayo nandito para magkwentuhan. Kaya mo siya makapag-concentrate. Mamaya mo na siya kausapin. Pagkatapos ng service, kwentuhan kayo. Kung gusto mo, tabi kayo pagtulog, magkwentuhan kayo. Pero ngayon, wag muna. Ulitin ko. Ano ang mga sinusuot mo noon na wala, pasalamatan mo siya? Ano ang kinakain mo noon na wala noon yan, pasalamatan mo siya? Ano ang tinarami, tinutugugan, sinasakyan? Na noon ay wala, ngayon meron na, pasalamatan mo siya. Ano ang nararating mo ngayon na noon ay wala, pasalamatan mo siya? May mga bagay na parang hindi mo kaya. Problema, pagsubok, laban ng buhay. Pero nakaya mo muna sa tulong ng Diyos, pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo siya. Ang ating gagawin mga ngayon ay magpasalamat sa Diyos. Come on.
Lahat na yung nakikinig at nanonood. Meron ka po yung pagpapasalamat sa Diyos. Alam ko po yan. Huwag mong tingnan mo ano yung wala ka, ang tingnan mo anong meron ka. Yung pagpasalamat mo sa Diyos. Pangalawa, ibalik mo ang pasasalamat sa Diyos, maging mapagbigay ka. Maging matulungin ka sa mga taong nakakailangan. Hindi yung nanguutot. Hindi yung utang ng utang na hindi nagbabayad. Hindi yung may kakayanan namang maghanap buhay eh. Kaya yung maghanap buhay. Tumulong ka sa nakakailangan sa kapwa mo. Pero higit sa lahat, tulungan mo ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Tulungan mo na lumaganap ang salita ng Diyos. Ipangaral mo ito, supportahan mo ito. At ang kasunod, humingi ka sa Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Pero bago tayo humingi sa mga pangangailangan, binigay mo na ba ang first fruits mo? Binigay mo na ba ang tithes mo? Ang church rental, sacrificial giving, etc., etc. Huwag mo nang withdraw dyan, ibigay mo na sa Diyos yan. Ang sabi ko, ibigay mo na sa Diyos. Pati ang bisyo mo't kasalanan, ibigay mo na sa Diyos. Pati ang dati mong maling ginagawa, maling iniisip, ibigay mo na sa Diyos. Pati ang mali mong pagsamba, ibigay mo na sa Diyos. Mali mong paniniwala, ibigay mo na sa Diyos. Iisa lang ang Diyos na binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. At ang Diyos na ito, yung Diyos na Espiritu, hindi nakikita. Bagamat nagkatawang tao, pero hindi na tao na yung Diyos na. At Espiritu na. Sige, i-release mo ang dapat i-release sa Diyos. O baka meron kasama ng loob dyan, ibigay mo na rin sa Diyos yan. Di pagpapatawad, ibigay mo na rin sa Diyos yan. Ibigay mo na rin sa Diyos yan. Baka meron pinapagawa sa iyo yung Diyos. I-release mo na. I-release mo na sarili mo. Totoo yung sinasabi ko kasi, pag maglingkod tayo sa Diyos. Kasi yan din yung sinabi sa tatlong anak ko eh. Maglingkod tayo sa Diyos. Kasi si Aset, tinuring mo na rin anak yan kasi inaanak ko rin yan eh. Idagdag mo pa, dyan din ang pangalan niya. Lahat ng anak ko is puro niya. Ang naglilingkod sa Diyos, magpapalain ang Panginoon. At masarap maglingkod sa Diyos. May pagluha, may pagkaya, may pagsasakripisyo, may pagtitiis, may pagbibigay ng buhay, may pag-aalay ng buhay. Pero narito ang tunay na kagalakan. Pagwakas, hingin mo sa Diyos palagi kung ano man ang iyong pangangailangan. Hingin mo ang awat ng niya, hingin mo ang paspas niya. Sige po, habang umaabay sa ating words. Hingin mo sa Diyos, humingi ka ng awat ng bag. At lagi nang hihingi ng awat ng bag sa Diyos. Siya lang ang natutunan ko, ang laging humingi ng awat ng bag sa Diyos. Awa lang ng Diyos ang lahat. Walang sino mang makapagmamalakit, makapagmamataas sa Diyos. Pag kinuha ng Diyos ang buhay natin, wala na yan. Ang buhay natin, ang sabi ng James 4:13-17, parang bubbles lang yan. Now you see, now you don't. Parang usok lang yan. Now you see, now you don't. Sabihin mo sa Diyos, ingatan ng Diyos ang buhay mo. Pahabain ng Diyos ang buhay mo. Pakinggan mo ang music ito, naka-stroke. Mararanasan mo ang gradual healing. Bumalik ka sa ministeryo. Ipaparana sa iyo ng Diyos ang gradual healing, hindi man biglaan. And you will also, and once again, you will sing and dance before the Lord. You shall taste and present even prophesy in Jesus' name. Kung babalik ka sa Panginoon, babalik ka na ngayon na. Huwag mo na patagalin pa. Baka rapture na, baka end of the world na. I give my life. I give
There are many reasons why I love you like I do. Oh, but most of all, I love most of all, I love you, Jesus. Most of all, I love you because I raise my voice. I give my life to you, my Lord, and now rejoice. Forget everything. Worship the living God. Forget the time. Worship the living God. And I rejoice. There are many reasons why I love you like I do. There are many reasons why I love you like I do. Oh, but most of all, I love you, Jesus. Most of all, I love you. There are many reasons. There are many reasons why I love you like I do. Jesus. Love you because Panginoon, bago po kami magwakas, bihingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali sa harapan. Magasa kami ng dugo na nabusok sa kalbaryo. Baguhin, ayusin, linisin, Panginoon. Gawa ng dakilat mga mabubuting bagay ng buhay namin maging karapat-dapat sa iyong harapan. Sa oras po kinadakilang Ama, itala niyo ang aming mga pangalan sa harap ng buhay sa kalangitan. Sapagkat ayaw po namin na pagkatapos ng aming buhay sa mundang ibabaw nito sa impyerno na kami pupunta. Gusto namin magmana ng mabuhay doon sa kalangitan, kapiling mo at ng mga angels. At sa oras po kinadakilang Ama, hinihingi po namin ang tulong mo upang kami, O Diyos, ay umangat sa aming pamumuhay. At narinig niyo po ang lahat ng mga hinanging at panalangin ng aking mga kapatid. Alam ko kung dininig niyo ang lahat ng ito. At pinapanalangin namin ang aming bansa, huwag itong limutin. Tingapin niyo ito. Iangat niyo ang bansang ito at pasaganahan, lalo ng mga mahihirap. Ang mga pinapahirapan, pinagkakaitan ng katarungan, tulungan niyo sila. Panginoon, iligtas niyo ang bansang ito. Maging tunay na Kristyanong bansa ang bansa ito. Patakbihin niyo ang bansang ito at ang kalooban niyo ang magmagkalang pagpasunod at papangyari. Simula po sa Presidente, sa Supreme Court, sa Senate, sa Congress, sa lahat ng pinuno ng aming bayan. Itong panalangin namin sa aming bayan, panalangin din namin sa buong daigdig. Huwag niyo rin pababayaan mga pulis at mga sundalo na nagtatanggol ng aming bayan. Lalong-lalo na silang hindi kotong at hindi kurang na nagbibigay ng buhay para sa bayan. Iligtas niyo ang buhay at pagpalain sila sa punang kanilang anak. Huwag niyo rin kalimutan ang mga OFW. Huwag niyo rin kalimutan, Panginoon, ang mga siman, mga sibuman. Sa gitna ng kalungkutan, ingatan niyo sila. At sa gitna ng tukso, mapaglabanan nila. Pagpalain niyo sila sa punang kanilang sumayin.
Pagpalain niyo ang lahat ng attendee, leader, supporter, prayer, warrior, intercessor, prayer and fasting minister, lahat na nagmamahal na nanalangin, nag-aayon, sumusuporta pinansyal sa iyong lingkod sa aking pamilya sa ministeryo ito. I-bless niyo sila ng masaganang masagana. Salamat po Diyos ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayong lahat ay magbigay bago tayo